Hey, what's up guys? So ngayon is meron akong isang simpleng video na i-share sa inyo and meron tayo dito ng tinatawag na IGBT or yung Insulated Gate Bipolar Transistor. And itong IGBT is combination of BGT or Bipolar Junction Transistor at saka ng isang MOSFET or Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. So pinagsama yung dalawang transistor na yun kaya nabuo yung tinatawag natin na IGBT. So, yung IGBT ay mayroong tatlong terminal. Ito yung tinatawag natin na gate, and then ito naman yung collector, at ito naman yung emitter. So, ang IGBT ay magandang gamitin sa mga switching application. Pero, pwede din itong mag-amplify ng weak input signal. So, pwede rin siyang gamitin sa amplification purposes, pero mostly ang mga IGBT ay ginagamit sa mga switching application. Kasi nga ang mga IGBT ay mayroong mataas na voltage and current handling capability at the same time mabilis din yung kanyang switching speed at saka mababa yung kanyang saturation voltage. So, hindi na natin ito papatagalin. Meron ako dito ng dalawang IGBT and ito is consider natin na defective and ito naman is good kasi nga bago. Anyway, so alamin natin kung bakit ko na-consider na defective itong IGBT na to. And ito naman yung good, iti-test natin to gamit ang analog multitester. So nakaset po yung ating analog multitester sa ohmmeter and ang range po natin is 10K. Ayan, so check natin. Ayan. Ngayon naman sa pag-check ng isang IGBT, dapat from gate to collector and gate to emitter, dapat wala po tayong makuhang reading dyan. Balibalik rin man po natin yung ating test probe, dapat po walang deflection yung pointer ng ating tester. So, unahin natin from gate to collector. Wala po siyang reading. Balik rin natin. Wala po siyang reading. Ngayon naman, from gate to emitter, dapat ganoon din po, wala po siya ng reading. And wala po siya ng reading. Ngayon, dapat pag-check natin ng collector to emitter, make sure na hindi natin na-trigger yung IGBT. So, ang gagawin po natin ngayon is ikakabit po natin yung positive ng ating test probe sa gate. And then, yung negative naman ng test probe ng ating tester is ikakabit natin sa collector. Yan. In some case, kasi pwede nating matrigger yung IGBT and mapagkamalan natin na defective yung IGBT. So, pagkatapos yan, maaari na tayo magsukat from collector to emitter. So, pagdating sa collector to emitter, dapat meron po tayong forward at reverse bias na masusukat na parang isang diode. Ito po yung forward bias, and then kapag binaliktad natin, dapat po wala tayong makuhang reading. And ito po yung reverse bias. Ngayon naman, ang isa pang paraan sa pag-check ng isang IGBT is pwede natin siyang i-trigger. So, yun po yung reason kung bakit natin kinabit yung test probe natin, yung positive test probe natin sa gate ng IGBT, while itong negative ng test probe natin, kinabit natin dito sa collector. Kasi in some cases, kapag na-trigger mo yung IGBT, maaaring magkaroon ka ng deflection from collector to emitter, which is yun yung ipapakita ko sa inyo kung paano mag-switch ng isang IGBT. So, sa pag-switch ng IGBT, pwede mo siyang matrigger from gate to collector and then from gate to emitter, which is ipapakita ko rin sa inyo. So, unahin natin yung pag-trigger ng isang IGBT from gate to collector. So, mag-a-apply lamang tayo ng positive voltage dito sa gate ng ating IGBT. Pero since yung gamit natin ngayon is isang analog tester, yung positive output po ng tester natin is nasa negative test probe. While yung negative naman na output ng tester natin ay nasa positive test probe. Sa madaling salita, magkabaliktad po yung polarity ng output ng test probe ng tester natin. Ngayon naman is ikakabit natin yung negative ng ating test probe sa gate ng ating IGBT, while itong positive test probe natin ikakabit natin sa collector ng ating IGBT.
Ngayon, pagdating sa collector to emitter, baliktaran, meron po tayo dapat makukuhang reading dyan. Yan, meron siyang reading. Baliktarin ko, dapat meron pa rin tayo ng reading. So, na-trigger natin yung IGBT from gate to collector. Ngayon, i-switch off natin yung IGBT. So, ang gagawin lamang natin is babaliktarin natin yung ating test probe. Yung positive test probe natin, kakabit natin sa gate. While the negative test probe, ikakabit natin siya sa collector. Yun. Sa pamamagitan yan, na-switch off natin yung ating IGBT and then wala dapat tayong makukuhang switching from collector to emitter. Dapat normal state lang siya. Meron siyang forward at saka reverse bias. So, forward bias and then pag binaliktad natin, reverse bias. Yan po yung consider na good na IGBT. Ngayon, pagdating naman sa gate to emitter, pwede pa rin nating matrigger itong IGBT. So, ganun pa rin. Mag-a-apply lamang tayo ng positive voltage dito sa gate ng IGBT. So, kakabit natin yung negative test probe natin sa gate. And then, yung isang test probe natin is kakabit natin sa emitter. So, sa pamamagitan yan, mayroon dapat tayong makukuhang reading from collector to emitter. Baliktaran. Ayun, meron tayong makukuhang reading. Baliktarin natin yung ating test probe. Meron dapat tayong makukuhang reading. Ayan. So ibig sabihin yun, nag-switch yung ating IGBT from gate to emitter. Ngayon naman, para ma-switch off natin yung ating IGBT, babaliktarin lamang natin yung ating test probe. So, ikakabit natin yung ating positive test probe sa gate. While itong negative test probe naman, pwede natin ikabit dito sa collector. Ayun. So, ito po ang halimbawa ng isang good na IGBT. So, ngayon naman is i-check natin itong IGBT na to and alamin natin kung bakit nga ba siya na-consider na defective. So, same pa rin yung procedure na gagawin natin. So, dapat pagdating sa gate to collector and gate to emitter, dapat wala tayong makukuhang reading dyan. Or in short, dapat walang deflection yung pointer ng ating tester. Balik-baliktarin mo natin yung ating test probe. So, unahin natin from gate to collector. So, wala siyang reading. Baliktarin natin. Ayan, wala siyang reading. Same din from gate to emitter. Wala siyang reading. Baliktarin natin. Wala siyang reading. Ngayon, bago tayo mag-check ng collector to emitter, dapat ma-ensure natin na hindi natin na-trigger itong IGBT. So, ang gagawin natin, ikakabit natin itong positive ng ating test probe dito sa gate ng ating IGBT, while itong positive test probe natin, ikakabit natin dito sa collector. Yan. Sa ganyang pamamaraan, may ensure natin na hindi natin na-trigger itong ating IGBT. So, sa madaling salita, naka-switch off or hindi naka-turn on yung ating IGBT. So, dapat from collector to emitter, dapat meron tayong makukuha ang reading na parang isang diode. So, dapat meron siyang forward at saka reverse bias. So, check natin yung collector to emitter. So, napansin nyo, meron siyang deflection. Ngayon naman, baliktarin natin. Meron din siya ng deflection. So, isang indikasyon yan na itong IGBT na to is considered bilang isang defective. Kasi nga, leaky yung collector to emitter. So, sana po meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayong mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ng notification bell nang sa ganun ay maging updated kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.